Ngayon po mga kabida, hot na hot pa rin ito hong usapin patungkol doon ho sa mga sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban po sa 11 senador. Kung maalala po niyo mga kabida, noon pong proclamation rally po ng PDP Laban, nagbiro po itong dating presidente po natin, dahil ho, preoccupied na kasi yung Senado Tapos pangalawa, meron po siyang mga ini-endorso pong mga kandidato sa pagka-senador under PDP Laban. Paano po makapasok po itong kanyang mga ini-endorso mga kandidato So nagbiro po itong si Digong. As usual, yung tipong biro na kung ikaw ay hindi mo kilala ito pong si Digong mga kabida, mapapasama talaga si Digong Pero na ito kumbaga yung mga taong nakakilala po kay Digong sanay na po Binigyan po ng mali siya po mga kabida yung sinabi po ni Digong laban po dito ho sa 15 senador. Kung tutuusin po mga kabida, biro lang yun, diba? Meron pong isang abogado, syempre naman, idol na idol ko po ito, si Attorney Neil Abayon po mga kabida, naglabas po siya ng kanyang personal na legal opinion patungkol ho dito sa mga sinabi po ni Digong. Kasi ho, meron pong nag-agitate po mga kabida na kailangan daw kasuhan po itong si Digong. At in fact, meron pong kasong isinampa po mga kabida laban po kay Digong ni Major General Nicolas Torre III, yung chief po ng Criminal Investigation and Detection Group, Okay? Yung kanyang pagsampa po ng kasong sedition, bilang isang Filipino citizen at hindi ho bilang isang pulis, mga kabida. Now, gaya ng sinabi ko po, meron pong legal opinion po itong si Attorney Neil Abayon. At titingnan po natin kung may krimen ba doon ho sa mga sinabi po ni Digong. Okay? Laban po sa 15 senador. Narito po. Pakinggan po natin ito hong legal opinion po ni Attorney Neil Abayon. Para mas maintindihan nyo talaga, mag-discuss po muna ako ng fundamental or basic principles of criminal law natin. So, yung di-discuss ko po is the classification of criminal laws, specifically yung tungkol po sa mala in se crimes. At ang ibig sabihin po ng mala in se crimes, ito po yung mga tipo ng krimen kung saan by the very nature po of the action, it is inherently wrong. Therefore, ang isa po sa kailangan mapakita ng prosecution in crimes like this is dapat po ma-establish yung criminal intent beyond reasonable doubt ng akusado. Okay, so ulitin ko po. Ang mala in se crime po, ang classification po ng mala in se, ibig sabihin yan is the act itself by the very nature is wrong. At dahil po dyan sa classification na yan, kailangan po mapakita ng prosecution by proof beyond reasonable doubt yung criminal intent ng isang akusado in relation po dun sa ginawa niyang krimen, okay? So ngayon, punta naman po tayo kung ano nga ba talaga ang sedition at inciting to sedition. So, ang crime po of sedition is a crime po kung saan po by the use of force, intimidation, or any other illegal method. At yung objective po ng krimen na to is political in nature in the sense na ang mga methods po or ways na pwede itong makomit makaapekto po sa government natin. Okay? Hindi ko na po explain isa-isa kasi medyo technical po at haba masyado. Basta tandaan lang po ninyo when it comes to inciting to sedition, ang actions po dyan ng tao is may ginamit silang force, intimidation, or any other illegal means kung saan po yung objective nila or yung mga ginawa po nila ay makaapekto sa government natin or sa mga public officers or employees. At ngayon, punta naman po tayo sa inciting to sedition. So, in summary po, yung inciting to sedition, ito naman po yung krimen kung saan ang isang tao po without directly participating in the performance of the seditious act, siya po yung nag-incite or parang nakumbinsi po niya yung mga iilang tao para gumawa ng mga seditious actions as provided po dun sa revised penal code. And one of the ways po para makomit to is via conducting or giving out speeches po. Okay? So again, inciting to sedition, ito po yung krimen kung saan yung isang tao did not directly participate in the commission of the seditious act. However, he was the one who instigated or incited others to perform the seditious actions as provided po ng revised penal code. Kung makita po natin dun si PRRD, may sinabi siyang statement, tapos yung naging reaction po ng mga nakikinig sa kanya is tumawa naman po yung mga tao, 'di ba? After
po ng first statement, meron namang second statement si PRD kung sabi niya yun, magpinyahan na lang daw yung mga senators na yun. And after that statement, yung reaction pa rin po ng mga tao is tumawa naman po sila ulit lahat. Okay? Therefore, yung professional assessment ko po based on the actual video that I played is hindi po seryoso yung sinabi ni PRRD. Rather, it is a statement with no criminal intent to commit or to incite other individuals to perform seditious actions. Okay? In simpler terms po, sa tingin ko, biro or joke lang po yung sinabi ni PRRD. At kung titingnan din naman po natin yung reaction ng mga taong nanonood sa kanya or nakikinig sa kanya during that time, tumawa naman po. Maririnig natin from the video itself na may laughter na ginagawa yung mga nanonood. Therefore, kung tumatawa yung mga nanonood sa kanya, it would be difficult to establish na na-incite to perform seditious actions yung mga tao around him or yung mga nakikinig. Plus the mere fact din po that the way that it was delivered, the speech was delivered by FPRRD, ako po yung professional point of view or assessment ko po dun is mukhang wala naman po siyang criminal intent to commit or to incite others to perform seditious actions. Okay? At ito po, idagdag ko lang din po pala. Kaya ako kinonsider yung reaction ng crowd because syempre, ang isa naman pong akusado in a criminal case, hindi naman po yan aamin, di ba, na meron talaga siyang criminal intent to commit a crime. Therefore, in situations like that po, ang titingnan po, ang pwede po tingnan ng korte dyan is yung mga surrounding circumstances or yung mga supporting and or corroborative evidence in relation to the situation. So dito po, ang pwede natin makita is yung kung ano po yung reaction ng crowd because again, ulitin ko po, hindi naman naamin talaga yung akusado kung meron siyang criminal intent. However, taking into consideration the circumstances, everyone around him was laughing. Therefore, it would appear na yung crowd na nakikinig kay FPRRD doon is hindi naman sineryoso yung statement niya. At kung titingnan din naman po natin yung mga ibang senators actually kung sino po yung biniro dito ni PRD na papapayahin via a pinya, yung iba nga pong senators mismo is hindi naman sila affected and they simply stated or viewed the statement of PRRD as simply a joke, diba? So, yun po yun. So, ngayon, i-discuss or i-correlate ko rin po pala siya dun sa principle of mala inse or to the classification of a mala inse crime. So, ang sedition po or inciting to sedition is a mala inse crime considering it is a crime that is inherently wrong by its very nature. Kasi natural naman po na mali na you will perform political actions para magulo or ma-destabilize ang government. Okay? Therefore, ulitin ko po, sedition and or inciting to sedition is a mala inse crime and because it is a mala inse crime, yung requirement po to establish criminal intent is essential for there to be a conviction. Okay? At ang requirement po dyan is that there must be proof beyond reasonable doubt to establish the criminal intent of the accused by performing a speech which may be considered as inciting others to perform seditious actions. So again, ulitin ko po in simpler terms, since the sedition or inciting to sedition is a mala inse crime, kailangan po talaga mapakita ng prosecution yung criminal intent ng isang akusado to perform or to incite others to perform seditious actions. Okay? And ito po ay dagdag ko lang din yung own personal point of view ko regarding yung mga ganitong joke po, yung pagpapaya or yung pagpapaya via a pagpipinya. Okay? So ako po personally, hindi po ako in favor na dapat nagbibiro yung mga tao regarding mga ganitong bagay because ano po to these are serious matters. However, tatandaan po natin na this is only my own personal point of view. And of course, si FPRRD, he is also a citizen of the Republic of the Philippines. Therefore, he also has the constitutional right to free speech and expression. Tapos kung sa tingin po ni FPRRD, joke yun, okay mag-joke ng ganun, hindi ko po siya pwede diktahan. Otherwise, that will be a violation of his right to free speech. Diba? So again, ulitin ko ako po personally, hindi ko kaya magbiro ng mga ganyan. Pero yun nga po, that is my own personal point of view and therefore, I should not be dictating my own personal point of view dun sa ibang persons because they also have the constitutional right to free speech. Ayun. Wala palang krimen po mga kabida, no? Yung sinabi pala ni Digong, sa pananaw po ni Attorney Abayon, joke lang yun, ano? At wala ho siyang nakitang may criminal intent po yung pagkasabi po, ano? Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Actually, sa mga ganito pong klaseng krimen, itong mga mala inse crimes, mga kabida, kailangan ma-establish talaga mga kabida ito hong criminal intent, ano? At paano ho ma-establish itong criminal intent? Kailangan to prove it beyond reasonable doubt. Ayun. So, sa pagkakalam at based doon ho sa observation po, no, nakikita po at narinig ni Attorney Abayon, wala naman talagang crime doon, ano? Kasi unang-una, hindi ho na-establish yung criminal intent doon, ano, mga kabida. Kung titingnan po natin yung
environment kung saan po ay nagtatawanan yung mga audience. Okay? So, parang simpleng biro lang talaga yon, ano? Kasi kung makikita mo yung video, yung last part po ng video, sinabi pa po ni Digong doon kawawa naman, di ba? Di ba may sinabi po siyang kawawa naman? So meaning, it was just a joke, no? It was just a joke. Although, hindi magandang biro yon pag mga ganun pong klaseng pag-uusap po mga kabida, wala tayong magawa. Ganun talaga si Digong Sa mga nakakilala po kay Digong, ganun talaga siya magsalita, no? Di ba? Pinatulan po mga kabida ni General Torre. Nagsampa po siya ng kaso, ano? Ang sabi daw niya is hindi magandang appearance daw yun, ano? Di ba? So wala tayong magawa. Karapatan naman po yun ni General Torre na magsampa po ng case, ano? Pero kung tutuusin po, hindi ho siya party doon. Kung meron man pong magsampa po ng kaso po mga kabida, ay itong mga senador. Kasi sila yung party Diba? Hindi ho si General Torre, ano? Okay? Titingnan na lang po natin kung ano po yung appreciation po ng fiscal dyan, ano? Doon ho sa kanyang isinampang kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, doon ho sa mga sinabi po ni Attorney Abayon, mga kabida, satisfied po ba kayo? Ano? Doon ho sa kanyang explanation, no? At personal assessment po. Kung tutuusin mga kabida, itong mga senador, sila yung agreed party ho dito, ano? Pero ipinagkibit balikat lang po, ano? Ng mga senador ito, ano? Kasi ang tingin po nila, it was just a joke. Okay? Kahit na ito pong si NBI Director Jaime Santiago, ang sabi niya, it was just a rhetoric. So, paano ho magkaroon po ng krimen doon, ano? So, yun po. Isang magandang assessment po mula kay Attorney Abayon doon ho sa mga sinabi po ni Digong against po dito sa mga current senators po natin o set of senators po natin dyan ho sa Senado, mga kabida.